Ma'am Darla, pasok. Pinapatawag niyo daw po ako. May pagagawa ako sa'yo. Gina! Auntie, bakit po? Sumama ka sa akin. Ha? Saan? Ilalayo na kita dito dahil puro kamalasan lang dinadala sa'yo ng pamilya mo. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang anak ko? Siya lang nga yung gusto kong tulungan. Tapos ayaw sumama sa akin. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo sa totoong nanay. Maliban na lang kung papalabasin mo na walang kwenta at hindi magandang imahe ng nanay na yun para tuluyan mong mababawi ang pamangkin mo. Magbabayad sila. Sisiguraduhin ko na magbabayad sila. Meron akong papagawa sa inyo dun sa hipag mo si Lena. Nako! Ate, miss na miss ka na namin. Miss na miss ko na rin kayo. Ano yan? Sugat? Pasa? Pinangyayari ba sa'yo dyan? Ah, wala to. Pinapahirapan ka ba dito? Sumabit lang to sa mga basket na ginagawa namin dito. Tsaka kayong dalawa ha. Sheena, Kari, ingat din kayo. Alagaan niyo si nanay. Promise, ate, akong bahala. Ate Kari, miss na miss ko na si Ate Celine. Gusto ko na siyang makita. Mayakap. Pero, bakit naman pinagkakait sa atin yun, ate? Ang daya eh. Ang unfair ng buhay. Sheena, kahit naman ako eh. Gusto ko rin makita si ate. Pero sa ngayon wala tayong magagawa. Kailangan natin sumunod sa batas. Pero naniniwala ako na magkakasama tayo ulit. At kung unfair man ang buhay natin, hindi si Lord. Dahil naniniwala ako na hindi niya hayaang maghiwa-hiwalay tayo ng matagal. Pinangahawakan ko yun, Sheena. Ano? Bakit? Ayan sila pare, oh. Yung viral sensation. Pa-selfie naman. Di ba sikat kayo? Anong sabi mo? Selfie? Baka gusto mo ng sapak, ha? Suplada. Kriminal naman kayo. Anong kriminal? Napawalang sala na kami, kaya hindi kami kriminal. Pero ang kapatid mo nakakulong pa rin. Mga tol, ano? May problema ba kayo? Ginugulo ba kayo? Alam niyo, mabuti pang umalis na kayo. Alis! Okay lang kayo, Kari? Gina, okay ka lang? Hindi pa rin okay si Sheena eh. Sobrang apektado pa rin siya sa nangyari. Tapos, nakikita mo naman kung paano kami tratuhin ng mga tao dito, di ba? Si Auntie Becca para kukunin niya pa si Sheena. Si Ate Celine. Bakit? Ano nangyari kay Celine? Bukod sa hindi kami makadalaw kay ate, alam namin ni Sheena na nahihirapan siya. Kahit hindi niya sabihin sa amin. Nakakainis lang isipin na kailangan niyang harapin yung sentensyang hindi naman para sa kanya. Kung may magagawa lang sana kami. Kaso ano bang kaya namin gawin? Kami ni Sheena kailangan din namin ng tulong eh. Naawa lang kami kay ate na kailangan niyang harapin yung hirap sa loob. Samantalang yung totoong nakapatay, nasa labas, malayang malaya. Sige, Tepe, check ko muna si Sheena. Okay. Sige. Huwag kang matakot. Alam namin ni Sheena na nahihirapan siya. Kahit hindi niya sabihin sa amin.
Nakakainis lang isipin na kailangan niyang harapin yung sentensyang hindi naman para sa kanya. Kung may magagawa lang sana kami. Kaso ano bang kaya namin gawin? Ako ang totoong pumatay. Pero malaya ako. Oo, Kari. Ako yung malaya. Kasalanan mo tong gago ka. Kung hindi dahil sa'yo, di sana nahihirapan si China ngayon. Hindi sana nakakulong si Celine. Hindi dapat si Celine ang nakakulong. Kailangan may gawin ako. Ito yung mukha niya. Yes, sir. No. Bakit yung ginawa sa akin yun? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam kong ikaw siya kaya mga alipores mo yung bumugbog sa akin kagabi. Bakit? May pruweba ka? Wala. Pero sigurado ako. Malakas ang loob mo kasi may kapit ka dito sa loob. Huwag kang namimintang nang wala kang pruweba. Dahil kung ako, hindi makapagtimpi sa'yo, gagawin ko talaga yung binibintak mo sa akin. At hindi lang gulpi ang aabutin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Nabuhay nga ako sa pambubugbog niyo sa akin eh. Kahit hindi kayo patas. Ngayon pa ba ako matatakot sa'yo? Bah, tapang ka na. Alam mo, kung bibigyan ako ng chance na mahawakan ka, hindi na kita bubuhayin pa. Baka nakakalimutan mo. Hindi na bago sa akin ang pumatay. Hoy! 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 Ay! 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 Buko ka na. Ituloy niyo yung ginagawa niyo. Tuloy. Ops! Ops! Mata dito. Gawin mo na to. Hinga. Hinga. May bisita ka. Mabuti naman nakadalaw ka kay Celine. Friend, ang hirap. Ang hirap, hindi ko kayang makita na nandun sa loob ng center yung anak ko. Alam mo na nagpunta ako doon, mabigat-bigat sa dibdib. At lalong mabigat sa pagkatao ko na hindi man lang madalaw ng mga kapatid na si Celine. Friend, alam mo yun? Yung anak mong pinakamamahal, yung iniingatan, ngayon nagdudusa. Nagdudusa sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Hindi ko kayang makitang magtagal doon ang anak ko. Kaya kahit mahirap, kakayod ako para maapila yung kaso. Friend, gusto kong kumuha ng magaling na abogado para makalabas na doon yung anak ko. Alam mo naman, Tupi, na bawal kang dumalaw dito kasi hindi ka immediate family ng CICL na gusto mong dalawin. Bawal yun. Sige na, Kuya Rod. Importante lang talaga eh. Abutan na lang kita. Kahit pangyosin niyo po. Sige na, palisutin niyo na ako. Sige na. Basta wag mo lang pagsasabi to, ha? Ako nang bahala sa'yo. Kung di ko lang tropa yung tatay mo, hindi kita palulusutin. Ang bahala sa'yo. Maraming salamat, Kuya. Sakto, di ba? Gaano ba ka-importante to at kailangan mo pang isugal trabaho ko?
Friend, kagagaling mo lang sa operasyon ha. Huwag mo namang sagarin yung sarili mo. Baka naman instead makatulong ka ikaw naman pala itong tutulungan. Friend, sa sitwasyon namin, wala akong karapatang magpahinga. Sumabay pa tong si Becca na hindi mamatay-matay ang ambisyong kunin si China. Iba din naman ang fighting spirit ng hipag mong chararat na yan no? Alam naman niya na mahihirapan siyang kunin si China, pero push pa rin siya ng push. Hindi ko nga maintindihan kung bakit bigla na lang niyang naisip na kunin si China. Hindi naman ako papayag. Friend, alam mo naman kinatatakutan ko yan. Ang mahiwalay sa akin yung mga anak ko. Wala na nga si Celine sa akin. Hindi ako papayag na pati si China at si Carrie mawala sa akin. Si Becca, madali mong malulustan yan. Yung nakakatakot, kung biglang dumating ang tatay ni Carrie at kunin sa'yo si Carrie. Ano ba talaga yung racket mo? Wow. Tago ka, dito ka. Kapal ng mukha niya. Kahit anino ng Rico na yan, hindi ko gustong makita. At kahit hawakan ng anak ko, friend, hindi ko hahayaan. Hindi niya makikita si Carrie. Hindi niya makukuha ang anak ko. Friend, may racket na pumasok, may nag-message sa akin. Ni-refer daw ako ng client ko sa kanya. Meron pipikapin at delivery. Malaki ang bayad. Sayang din ito. Kaya paano mauna na muna ako sa'yo. O basta mag-iingat ka ha. Friend, please, mag-iingat ka ha. Salamat, friend. Lance. Sir? Ikaw ba yung Lena? Opo, ako nga. Kayo po ba yung magpapapick up? Ako nga. Ano ho ba yung pipick upin ko? Subong pumasok muna tayo sa loob saglit. Usap lang tayo. Tambay lang. Ay, sir, pasensya na ho. Hindi ako nakikitambay. Kailangan ko gawin yung trabaho ko. Suplada mo naman. Kahit sandali lang, usap tayo. Naku, pasensya na ho kayo, sir, ha? Hindi ho ako nakikipagtsikahan, Napaka-importante po ng bawat oras para sa akin. Yung pipick upin ko na lang po, sir. Ang totoo niyan, wala kang pipick upin Ho? Ikaw ang pipick upin namin. Ba't nandito ka? Kung manunumbat ka lang. The truth is, ayoko na talagang bumalik dito. I don't wanna see you, Celine. Every time I see my mom, nahirap sa pagkawala ni Leo. I have a lot of questions running through my head, Celine. Hindi ako matahimik. Why did you kill my brother, Celine? Why did you kill Leo? Why would you do that? Bakit mo sinira ang pamilya ko, Celine? Why? Baldo, anong gagawin natin dito? Yung sinabi ni Ma'am,
Yun ang gagawin natin sa kanya. Okay. Dating gawi. Sa warehouse tayo kung saan dinadala yung mga bagong recruit. Tsaka pa tayo din ako. Why? Why? Sinagot na kita dyan. Hindi ko na uulitin yung sinabi ko. Pinagbabayaran ko na lahat, Lance. Ano pa bang gusto mo? Kulang pa yan, Celine. Kulang na kulang. I lost my brother because of you. At dahil dyan, pati mom ko mawawala na rin sa akin, Celine, because of you. Alam mo, kung pwede lang kitang saktan, if I could give you back all of the pain you caused me, you caused my family, I would, Celine, I would. I'm sorry, Lance. Hoy! Tawan mo kasi, Celine! The hell are you? Mo? O ano, nagawa nyo? Oo, Bambega, hawak na namin siya. Gaya na sinabi ko ha, wala akong pakialam kung saan nyo siya dadalhin. Basta importante, lumabas na marumi siyang babae at masira yung reputasyon niya sa lahat. Okay, naintindihan nyo? Areglado, ma'am. Pero paano pagdalaman ni Boss Rico to? Malalaman lang naman ni Rico yung pag nagpahuli kayo, kaya huwag kayong tatanga-tanga, sundin niyo lahat ng inuutos ko. Pag nagkataon na magkabukingan tayo, wag niyong ko ikakanta kay Rico. Ha? Naku, dodoblihin ko yung itatapal ko dyan sa mga bunganga nyo. Okay? Sige, ma'am. Kaya wala kang karapatang insultuhin tong kaibigan mo. Pakayabang mo. Kung pumunta ka lang dito para kayanin tong kaibigan ko, bakit di ako ang harapin mo? Ano yan? Kung manggugulo kayo dito, lumabas na kayo! Lance, please, umalis ka na. Oo! Aalis ako! Do you think I want to see you? Do you think I want to be near you? I don't even want to be associated with you. You know, my biggest regret in life is nakilala kita. Maging kaibigan pa kita. Alam mo tayo mong sinasabi. Umalis ka na dito, hindi ka niya kailangan. Celine, okay ka lang? Okay lang ako. Salamat ano bang ginagawa mo dito? Ayos! Ang ingay! Patayin mo yan! Wala akong cellphone, boss. Hindi akin. Ate? Ate, makakabalik pa kaya tayo sa normal? Wala na ako mukhang may haharap sa school. Rape victim ako. Tapos naging murder suspect pa. Ate, sirang-sira na yung buhay ko. Gina, huwag kang mag-iisip ng ganyan, ha? Hindi naman tayo mga santo na kailangan maging perfect. At hindi mo kasalanan na na-rape ka. Hindi natin ginusto na masangkot sa pagkamatay ng Leo Guerrero na yan. At lagi nating iisipin na sa bawat pagkakamali at pagkakadapa, may chance tayo na itama yung mga nagawa natin at bumangon. Di ba nga? Tingnan mo si Ate Celine. Nasa loob pero lumalaban siya para sa second chance sa buhay niya. Tayo pa kaya na nasa labas, mas marami tayong oportunidad para ayusin yung buhay natin. Kaso ate, parang di ko na kayang bumangon. Parang naubusan na ako ng lakas. Ano ka ba? Nandito naman kami ni Nanay. Kaya mong bumangon dahil tutulungan ka namin.
And speaking of nanay, hindi pala siya sumasagot. Kanina ko pa siya kinokontak eh. Baka marami ng deliveries. Baka busy. Diba, hindi sila nagpapapasok dito ng hindi close relative? Oo. Gumawa ako ng paraan. Bakit? Sa totoo niyan, pumunta lang naman ako dito para dalawin ka eh. Kahit na hindi tayo nagkakasama, kahit pa paano, kapatid ka pa rin ni China eh. Tsaka, nabanggit sa akin ni Kari yung sitwasyon mo dito. Hindi ka pwedeng makamusta lang? Okay lang. Nagtataka lang ako pero salamat. Tsaka, di mo rin naman ako kailangan ipagtanggol doon kay Lance. Di mo na dapat ginawa yun. Hindi ko rin napigilan yung sarili ko eh. Hindi ko makapanglait siya sa'yo. Akala mo kung sino siyang perfect. May karapatan naman siya magalit eh. Nawalan siya ng kapatid. Dahil sa akin. Wala kang kasalanan, Celine. Hindi ikaw yung pumatay sa Leo Guerrero na yun. Alam ko. Alam mo? Paano mo naman nalaman na hindi ako pumatay kay Leo? Ano gagawin mo sa akin? Maglalaro lang tayo. Pwede naman, di ba? Ikaw ba, ate? Hindi mo ba naisip na hanapin yung tatay mo? Minsan naiisip ko yan. Sana lumaki ako sa totoo kong tatay. Pero napagod na rin ako kakaisip. Kasi parang imposible namang mangyari na makita ko siya ulit eh. At masaya na ako nakasama ko kayo ni Nanay at Ate Celine. Kaya okay na ako. Hindi porket nasentensya na siya, tama na yun. Hindi. I am not done with you yet. Okay ka lang ba, Gina? Kanina pa masama pakiramdam mo ah. Ano, ate, okay lang ako. Baka kulang lang ako sa tulog. Alam mo, baka gutom lang yan. Kumain na tayo dito. Ayoko! 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 Ayoko!